Isipin mo, isang mainit na araw ng Hulyo, pumipitas ka sa inyong taniman ng isang perpekto at malutong na pipino. Sabik na gawin itong sariwang salad. Pero pagtikim mo, napakapait pala. Pamilyar ba sa inyo ang sitwasyong yan? Marami ang nakakaranas nitong problema sa pipino sa kanilang mga hardin ngayon. Ngayon, magsasagawa tayo ng isang kumpletong pagsusuri at tatalakayin ang AIM na pangunahing dahilan kung bakit bigla na lang naging mapait ang inyong mga pipino. At ang pinakamahalaga, malalaman ninyo na hindi lang ito basta nagkataon, kundi isa itong tunay na mensahe mula sa inyong halaman. Manatili kayo, tiyak na marami kayong matututunan. Kung gayon, unawain muna natin mula sa simula. Ano ba talaga ang nagpapapait sa pipino? Ang lasa na yan ay galing sa isang espesyal na sangkap na tinatawag na cucurbitacin. Alam nyo ba, sa ligaw na kalikasan, natural na mayroon nito ang lahat ng pipino at nagsisilbi itong pananggalang laban sa mga hayop. Nagtrabaho ng husto ang mga eksperto, mga nagpapabuti ng halaman sa loob ng maraming taon para maalis ito sa mga uri ng pipino na karaniwang kinakain natin. Ngunit kung minsan, lalo na kapag nakastress ang halaman, para bang naaalala ng mga gene nito ang dating depensa at muli itong magsisimulang gumawa ng cucurbitacin. Ang kapaitan na ito ay kadalasang nagtitipon sa bandang tangkay at sa balat ng pipino. Ano ba ang nagiging sanhi at nagiging mapait ang ating mga pipino? Simulan natin sa pangunahing dahilan at ito, walang duda, ang pinakamalaking salarin. Ito ang tinatawag na water stress or kakulangan sa tamang tubig. Parang malalim, no? Pero sa totoo lang, napakasimple lang ng ibig sabihin niyan. Ito ang pinakamabilis na paraan para maging mapait ang iyong mga pipino. Ang pangunahing pagkakamali ng maraming nagtatanim ay ang hindi regular na pagdidilig. Isipin mo to, ilang araw mainit, tapos ang lupa parang bato na sa tindi ng pagkatuyo. Pagdating mo sa iyong taniman at nakita mo yan, binuhusan mo ng sobrang daming tubig ang mga tanim. Para sa halaman, ito ay tunay na shock. Una, tagtuyot. Tapos, baha. Sa ganitong sitwasyon, iniisip ng pipino na parang katapusan na at biglaan niyang binubuksan ang self-protection mode. Gumagawa ng mapait na kemikal na cucurbitacin. Gusto niya lang maging hindi masarap para hindi siya kainin ng kahit sino sa mga mahirap na panahong yan. Pero, meron ding pangalawang mahalagang punto. Ito ang temperatura ng tubig. Ang pagdilig sa pipino gamit ang malamig na tubig, lalo na galing direkta sa balon or poso, ay isa pang malaking dagok sa halaman. Napakasensitibo ng ugat ng pipino. Nagdudulot ng shock or paninigas ang malamig na tubig. Kaya humihinto ang mga ugat sa pagsipsip ng sustansya kahit meron pa niyan sa lupa. Para tayong umiinom ng isang basong malamig na tubig sa gitna ng 30 gradong init, hindi masarap sa pakiramdam. Ang pinakamainam na option ay ang pagdidilig gamit ang tubig na pinastandby muna at nainitan ng araw. Gawin ito pinakamaganda ng maaga sa umaga o kaya'y sa gabi pag humupa na ang init. Tandaan, para sa pipino, ang pagiging stable at ang mainit-init na tubig ang susi para maging matamis ang lasa. Sumunod, ang pangalawang dahilan ay malapit na konektado sa una at hindi rin ito biro. Ito ang pagbabago-bago ng temperatura. Ang mga pipino ay napakaselan. Gusto nila ng pare-parehong kondisyon. At anong nangyayari tuwing Hulyo? Sa araw, maaaring umabot sa 30 grados pataas ang init, tapos sa gabi, biglang lalamig. Isipin ninyo, sa araw, para bang niluluto sa init ng araw ang halaman ninyo. Mainit sa kanya, ginagamit niya ang huling lakas niya para maglabas ng tubig at lumamig kahit paano.
Lahat ng proseso sa buhay niya bumabagal, parang na-stress at napatigil. Pagdating ng gabi, biglang baba ang temperatura hanggang 10 o 15 grado. Para sa pipino, parang naligo ng yelo pagkatapos mag-sauna. Stress na naman, stress na naman. Itong biglaang pagbabago-bago, yung mainit na tanghali tapos malamig na gabi, ito ang nagpapanik sa halaman. Hindi niya maintindihan ang nangyayari, kaya para sigurado, pinapaandar niya yung depensa niya. Gumagawa siya ng pait. Lalo na ito nakikita sa mga greenhouse kung saan sobra-sobra ang init sa araw. Kaya napakahalaga na i-ventilate ang greenhouse sa araw para may galawang hangin. Tapos, sa gabi naman, isara ng mahigpit para hindi mawala yung init na naipon. Ang pare-pareho, yung hindi pa bago-bago na temperatura, yan ang pangalawang susi sa matamis na ani. Ngayon, pag-usapan naman natin ang ikatlong salik na madalas nakakaligtaan ng maraming nagtatanim ng gulay. Ito ang liwanag, or mas tumpak sabihin, ang sobrang dami o kakulangan nito. Masasabing may complicated relationship ang pipino sa sikat ng araw. Gusto nila ang sikat ng araw, pero kailangan ay tama lang. Ang direkta at matinding sikat ng araw, lalo na sa katanghalian ng Hulyo, ay para ng paso sa pinong dahon ng pipino. Para raw bang ang halaman ay nasa ilalim ng isang magnifying glass. Nagsisimulang maglabas ng maraming tubig ang mga dahon para kahit papaano ay lumamig. Dahil dito, pwedeng malanta ang mga ito at manilaw sa mga gilid. Ang lahat ng ito ay nagdudulot ng matinding stress sa buong halaman. At ano naman ang reaksyon ng halaman dito? Tama ka, nagsisimula itong gumawa ng cucurbitacin, isang mapait na substance, para protektahan ang bunga nito sa matinding init. Pero hindi rin maganda kung kulang naman sa sikat ng araw. Kung ang inyong mga baging ng pipino ay lumaki sa malilim at palaging natatakpan, kulang na kulang sila sa enerhiya na kailangan nila para mabuhay. Ang proseso ng photosynthesis na siyang nagbibigay ng pagkain sa halaman ay halos hindi mangyari o napakahina. Isa naman itong uri ng stress na parang gutom sa liwanag. Nagiging mahina at nanulupaypay ang halaman at nagkakaroon din ito ng sariling depensa. Kaya naman, ang pinakaangkop na lugar para sa pagtatanim ng pipino ay kung saan nakakakuha sila ng sikat ng araw sa umaga at hapon, pero may presko o lilim sa pinakamainit na bahagi ng tanghali. Kung nasa lugar naman na talagang tapat sa araw ang taniman, ang simpleng paglalagay lang ng lambat o net para sa lilim ay malaking tulong na at para ng isang himala para sa halaman. Ngayon, dumako na tayo sa ikaapat na punto, ang tamang nutrisyon ng pipino. Tama, ang pipino, tulad natin, ay nangangailangan ng sapat at balanseng pagkain. Kahit na perpekto ang pagdidilig mo at tamang-tama ang temperatura sa paligid, kung wala namang sustansyang makukuha ang halaman mula sa lupa, siguradong mas-stress ito ng husto. May dalawang elementong napakahalaga rito, ang nitrogen at potassium. Ang nitrogen ang responsable sa pagpapatubo ng berde nitong bahagi, ang mga dahon at tangkay. Kung kulang ito, magiging maputla at mahina ang halaman at wala itong sapat na lakas para makabuo ng magagandang bunga. Pero pagdating sa lasa ng pipino, mas importante pa ang potassium. Ito ang siyang responsable sa pag-ipon ng asukal sa bunga, kaya ito ang nagpapatamis dito. Bukod pa riyan, ang potassium din ang pangunahing elemento na nagpapalakas ng resistensya ng halaman at nagpapatibay dito laban sa anumang stress tulad ng matinding init o tagtuyot. Kapag kulang ang potassium sa pipino, nagiging mahina at walang laban ito. Maging maliit na problema lang para sa kanya ay malaking bantana. At ano ang ginagawa nito? Ginagamit niya
Ang nag-iisang depensa niya, ang paggawa ng pait sa bunga. Kaya naman, napakahalaga ang regular at balanseng pagbibigay ng pataba, lalo na sa panahon ng pamumunga. Ang halamang gutom ay laging nagiging mapait. Ang ikalimang dahilan ng pait ay maaaring talagang makagulat sa inyo dahil hindi ito may kinalaman sa inyong pag-aalaga. Ito ay nasa lahi. Isipin niyo, ang pagiging mapait ay maaaring likas na nasa genes na ng inyong pipino. Ang totoo, ang lahat ng modernong matatamis na uri ay resulta ng mahaba at masinsinang trabaho ng mga dalubhasa sa pagpapalahi. Sa loob ng maraming taon, pinili nila ang mga halaman na kahit stressed ay hindi gumagawa ng kukurbitasin or gumagawa lamang nito sa napakaliit na dami. Parang pinatay ng mga siyentipiko ang lumang gene na ito na responsable sa pagprotekta laban sa mga hayop. Ngunit ang mga lumang pipino, yung tinatawag na Sortovio at hindi hybrid, ay maaaring dala pa rin ang genetic memory na ito. Kahit pabigyan nyo sila ng perpektong kondisyon sa kaunting paglihis sa normal. Halimbawa, nakaligta ang diligan ng isang beses. Ang halaman ay agad na naaalala ang likas na ugali ng kanilang ligaw na ninuno at nagiging mapait. Kaya, kung taon-taon kayong nahihirapan sa pait ng pipino sa kabila ng lahat ng inyong pagsisikap, tingnan nyo ang mga buto. Ang mga modernong hybrid na may markang F1 ay karaniwang wala na ang problemang ito sa kanilang genes. Hindi ibig sabihin nito na hindi na sila kailangan alagaan, pero mas mataas ang kanilang kakayahang makayanan ang stress. At sa wakas, ang dahilan number 6, ang pinakasimple at pinakanakakainis. Ito ay ang nahuling pag-aani. Madalas nating iniisip, hayaan muna nating lumaki pa ng konti ang pipino para mas malaki. Ngunit pagdating sa pipino, hindi ibig sabihin na mas malaki ay mas mainam. Bawat bunga sa baging ay, sa esensya, isang magiging buto. Pagkaabot ng pipino sa tamang gulang ayon sa variety nito, nakakakuha ng senyal ang halaman. Mission accomplished. Pwede nang ihanda ang mga buto para sa pagpaparami. At sa sandaling iyon, nagsisimula na ang proseso ng pagtanda. Nagiging matigas ang bunga, kumakapal ang balat, lumalaki at tumitigas ang mga buto sa loob. Kasama ng mga prosesong ito, naiipon din dito ang pait. Ang pipinong lampas na sa gulang ay hindi na bata at sariwang gulay, kundi isang tumatandang veterano na nakatupad na sa kanyang biological function. At ang pait sa kasong ito ay isang natural na palatandaan ng edad nito. Habang mas matagal na nakapiti ng pipino sa baging pagkatapos nitong mahinog, mas malaki ang posibilidad na maging mapait ito. Kaya ang pinakasimpleng sikreto dito ay anihin ng bunga sa tamang oras. Mas mainam na pumitas ng ilang batang, maliliit, ngunit garantisadong matatamis na pipino, kaysa isang malaki at hindi makain. Ang regular na pag-aani ay hindi lang nakakatulong para maiwasan ang pait, kundi nakakapagpasigla rin sa halaman na bumuo ng bagong mga bunga. Pero heto ang pinakaimportanteng punto sa kwento ng ating mga pipino. Ang lahat ng 6 na binanggit na dahilan, mga nagtitrigger lang yan. Ang totoong may sala, ang tunay na ugat ng problema ay stress. Ang pait na nararamdaman mo, hindi yan basta trip lang ng pipino or kakulangan ng variety. Sigaw yan ng tanim mong humihingi ng tulong. Kapag nakaramdam ng banta ang pipino mo, maging tagtuyot, sobrang init, or kulang sa sustansya, parang iniisip niya na malapit na siyang kainin at nagsisimula siyang gumawa ng marami ng kukurbitasin para hindi siya maging masarap sa mga peste. Ang mapait mong pipino, isa lang yung maliit na mandirigma na ginagawa ang lahat para mabuhay. Kaya, ano ang pinakaimportanteng aral dito?
Ang pait sa pipino, halos palaging senyales, yan ang stress. Siguraduhing laging may stable na diligan ng inyong mga tanim gamit ang maligamgam na tubig. Lagyan sila ng lilim sa sobrang init, lagyan sila ng pataba sa tamang oras, at anihin sila habang bata pa. Sa ganitong paraan, ang inyong mga pipino ay magiging sariwa at matamis na lang palagi at talagang ikagagalak ninyo. Maraming salamat sa inyong panunood hanggang sa dulo ng video na ito. Kung naging kapaki-pakinabang ito para sa inyo, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi mahuli sa mga bagong tips at payo. Ngayon, may tanong ako para sa inyo. Kumusta naman ang inyong mga pipino ngayong taon? Nagiging mapait din ba? Ibahagi ang inyong mga karanasan at mga sikreto kung paano ninyo naililigtas ang inyong ani sa comment section sa ibaba.